Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin, ay naninirahan ang isang matandang magsasaka na kilala ng lahat bilang si Tatay Lando. Siya ay payak na tao na buong buhay ay inialay sa pagtatrabaho sa lupa. Ang kanyang maliit na kubo ay nakatayo sa gilid ng palayan na matagal na niyang sinasaka. Bawat araw ay nagsisimula ang kanyang gawain bago pa sumikat ang araw at nagtatapos lamang kapag ang langit ay nagdidilim na. Ang lupa na kanyang binubungkal ay hindi gaanong mabunga. Taon-taon ay umaasa siya sa kaunting ani upang may maipambili ng bigas at ulam. Madalas ay kulang pa ito para sa buong taon kaya napipilitan siyang magtrabaho sa bukid ng ibang tao. Ngunit sa kabila ng hirap ay kilala si Tatay Lando sa baryo bilang isang mabait at matiyagang tao. Hindi siya nagrereklamo sa kapalaran. Tahimik lamang niyang tinatanggap ang bawat araw na dumarating. Isang umaga ay naglakad siya papunta sa kanyang bukid habang ang hamog ay nakapatong pa sa mga dahon ng palay. Mabagal ang kanyang hakbang dahil sa edad, ngunit matatag pa rin ang kanyang loob. Sa kanyang isip ay umiikot ang pag-alala sa nalalapit na panahon ng taniman. Alam niyang kailangan niyang makapaghanap ng paraan upang mas mapabuti ang kanyang ani. Wala siyang sariling kalabaw. Matagal na itong nawala nang mamatay ang dati niyang alaga dahil sa sakit. Simula noon ay mano-mano na lamang niyang binubungkal ang lupa o kaya ay nanghihiram siya sa mga kapitbahay kung may kalabaw na maaaring gamitin. Ngunit hindi ito palaging posible dahil ang bawat magsasaka sa baryo ay may sarili ring gawain. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na bukirin ay napabuntong hininga siya. Ang lupa ay tila matigas at tila pagod na rin sa matagal na panahon ng pagtatanim. Sa isip ni Tatay Lando ay naisip niyang kung may kalabaw lamang siya ay mas magiging maayos ang kanyang trabaho at marahil ay mas lalaki pa ang kanyang ani. Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng maliit na pamilihan sa kabilang baryo. Dito nagtitipon ang mga tao upang magbenta ng hayop at ani mula sa bukid. Maaga pa lamang ay nagpasya si Tatay Lando na pumunta doon upang tumingin kung may mabibiling murang kalabaw. Dala niya ang kaunting ipon na matagal niyang pinagtiyagaan. Mahaba ang kanyang nilakad papunta sa pamilihan. Dumaraan siya sa mga kalsadang lupa at sa mga damuhang sumasayaw sa hangin. Habang papalapit siya sa lugar, ay unti-unti niyang naririnig ang ingay ng mga tao at mga hayop na ipinagbibili. May mga manok na tila naguunahan sa pagtilaok at may mga kambing na maingay na umaatungal. Naglibot si Tatay Lando sa pamilihan. Tinitingnan niya ang bawat kalabaw na ipinagbibili. Ngunit halos lahat ay mahal at hindi kayang bilhin ng kanyang maliit na ipon. May ilan ding mukhang mahina na at baka hindi na kayang magtrabaho sa bukid. Habang naglalakad siya sa pinakadulong bahagi ng pamilihan, ay napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Sa tabi nito ay nakatali ang isang kakaibang kalabaw. Maputi ang balat nito na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Ang mga mata nito ay malinaw at tila may kakaibang lalim na hindi pangkaraniwan sa isang hayop. Huminto si Tatay Lando at matagal na tinitigan ang kalabaw. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kaputing kalabaw sa buong buhay niya. Ang katawan nito ay matipuno at mukhang malakas kahit tahimik lamang itong nakatayo. Lumapit si Tatay Lando sa matandang nagbebenta at magalang siyang nagtanong kung magkano ang kalabaw. Ang matanda ay tumingin sa kanya ng matagal bago sumagot. Sinabi ng matanda na kakaiba ang kalabaw na yon at hindi ito basta karaniwang hayop. Ngunit kung tunay na mabuting tao ang bibili, ay ibibigay niya ito sa halagang kaya lamang bayaran. Ipinakita ni Tatay Lando ang kanyang maliit na ipon. Hindi ito kalakihan, ngunit buong katapatan niyang sinabi na iyon lamang ang kanyang kaya. Tahimik na tiningnan ng matanda ang mga barya at papel na hawak niya. Matagal na sandali ang lumipas bago nagsalita ang matanda. Sinabi nitong sapat na ang pera kung ang bibili ay isang taong marunong gumalang sa kalikasan at hindi mapang-abuso sa hayop. Tumingin siya kay Tatay Lando na tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Sa wakas ay tumango ang matanda. Ibinigay niya ang lubid ng kalabaw kay Tatay Lando. Ngunit bago siya umalis ay may sinabi siyang kakaibang paalala. Sinabi niyang alagaan ng mabuti ang kalabaw at huwag itong sasaktan o lolokohin. Dahil ang hayop na iyon ay hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi na nagtanong pa si Tatay Lando. Nagpasalamat siya ng buong galang. Sa kanyang puso ay labis ang tuwa dahil sa wakas ay may kalabaw na siyang makakatulong sa kanyang bukid.
Dahan-dahan niyang inakay ang puting kalabaw pauwi sa kanyang baryo. Tahimik lamang ang hayop habang naglalakad sa tabi niya. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Tatay Lando na tila ang kalabaw ay hindi lamang basta sumusunod, kundi tila may sariling isip na nauunawaan ang bawat hakbang nila. Habang papalubog ang araw ay nakarating sila sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bukid. Itinali niya ang kalabaw sa ilalim ng punong mangga at binigyan ito ng damo at tubig. Habang pinagmamasdan niya ang puting kalabaw, ay nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Sa loob ng maraming taon ng kanyang paghihirap, ay ngayon lamang siya muli nakaramdam ng pag-asa na maaaring magbago ang kanyang kapalaran. Sa gabing iyon ay mahimbing ang tulog ni Tatay Lando. Sa labas ng kanyang kubo ay tahimik na nakatayo ang puting kalabaw na tila nagbabantay sa buong paligid ng bukirin. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay nagsimula ang mahiwagang kapalaran na hindi pa alam ni Tatay Lando na magbabago sa kanyang buong buhay. Maagang nagising si Tatay Lando kinabukasan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa gilid ng kanyang maliit na kubo. Ang hangin ay malamig at ang hamog ay nakapatong sa mga dahon ng damo sa paligid ng bukirin. Bumangon siya mula sa banig at agad siyang lumabas upang tingnan ang kanyang bagong kalabaw. Tahimik na nakatayo ang puting kalabaw sa ilalim ng punong mangga. Ang katawan nito ay tila mas maliwanag sa unang sinag ng araw. Naramdaman ni Tatay Lando ang kakaibang saya habang tinitingnan ang hayop. Sa kanyang isip ay iniisip niya na sa wakas ay hindi na siya mahihirapan sa pagbubungkal ng lupa. Lumapit siya sa kalabaw at dahan-dahang hinaplos ang leeg nito. Ang balat ng hayop ay makinis at tila malamig sa kanyang kamay. Hindi ito kumikilos ng marahas. Tahimik lamang itong tumingin kay Tatay Lando na tila nauunawaan ang kanyang kabutihan. Kumuha si Tatay Lando ng damo mula sa gilid ng bukirin at inilapag ito sa harap ng kalabaw. Tahimik itong kumain habang ang matanda ay naghahanda ng mga gamit para sa trabaho sa bukid. Kinuha niya ang lumang araro na matagal na niyang hindi nagagamit mula nang mamatay ang dati niyang kalabaw. Nang matapos ang paghahanda ay inakay niya ang puting kalabaw papunta sa bukirin. Ang lupa ay matigas at tuyo dahil matagal na itong hindi nabubungkal ng maayos. Ngunit umaasa si Tatay Lando na sa tulong ng bagong kalabaw ay magiging mas magaan ang kanyang trabaho. Ikinabit niya ang araro sa kalabaw at dahan-dahan niya itong pinatnubayan sa gitna ng bukid. Sa una ay inakala niyang mahihirapan ang hayop dahil matigas ang lupa. Ngunit sa kanyang pagtataka ay napakadali para sa kalabaw na hilahin ang araro. Ang lupa ay tila kusang lumuluwag habang dumadaan ang araro. Ang kalabaw ay gumagalaw ng maayos at tila hindi napapagod kahit pamatagal na silang nagtatrabaho. Napangiti si Tatay Lando habang pinagmamasdan ang maayos na pagbubungkal ng lupa. Lumipas ang ilang oras at napansin niyang halos kalahati na ng bukirin ang kanilang natatapos. Noon lamang nangyari iyon sa kanyang buong buhay. Karaniwan ay inaabot siya ng ilang araw bago matapos ang ganoong lawak ng lupa. Napaupo si Tatay Lando sa gilid ng bukid upang magpahinga. Habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo, ay tinitingnan niya ang puting kalabaw na tahimik na nakatayo sa tabi ng araro. Ang hayop ay tila hindi man lamang hinihingal. May kakaibang pakiramdam na pumasok sa isip ng matanda. Naisip niyang maaaring may kakaibang lihim ang kalabaw na iyon. Ngunit agad niyang itinaboy ang pag-iisip na iyon. Sa kanyang puso ay naniniwala siyang marahil ay sadyang malakas lamang ang hayop. Nagpatuloy sila sa trabaho hanggang sa tuluyan ng mabungkal ang buong bukirin bago pa sumapit ang hapon. Hindi makapaniwala si Tatay Lando sa bilis ng kanilang natapos na gawain. Sa sobrang tuwa ay pinakain niya ng mabuti ang kalabaw. Pinutol niya ang sariwang damo sa paligid at binigyan din ito ng malinis na tubig mula sa poso. Tahimik lamang na kumain ang hayop habang ang matanda ay nakaupo sa tabi nito. Habang pinagmamasdan niya ang kalabaw ay unti-unti niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay tila mas malamig at ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Sa sandaling iyon ay tumingin ang kalabaw kay Tatay Lando. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang liwanag na hindi maipaliwanag ng matanda. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay parang may katahimikan na pumasok sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw at patuloy nilang binubungkal ang ibang bahagi ng kanyang lupa. Sa bawat araw ay mas lalo pang humahanga si Tatay Lando sa lakas ng kalabaw.
Hindi ito nagkakasakit at tila hindi napapagod kahit mahaba ang oras na trabaho. Ang mga kapitbahay niya sa baryo ay nagsimulang makapansin. Napansin nila na ang bukirin ni Tatay Lando ay mabilis na naihahanda para sa taniman. May ilan na lumapit upang tingnan ang kanyang bagong kalabaw. Namangha ang mga tao sa kaputian ng balat ng hayop. May ilan na nagsabing tila hindi ito ordinaryong kalabaw. Ngunit ngumiti lamang si Tatay Lando at sinabing masipag lamang ang kanyang bagong alaga. Pagkalipas ng ilang linggo ay naitanim na niya ang mga binhi sa buong bukirin. Ang lupa ay tila naging mas mataba at mas malambot kaysa dati. Sa bawat araw na lumilipas ay lumalago ng maayos ang mga tanim. Isang gabi habang nakaupo si Tatay Lando sa labas ng kanyang kubo ay pinagmamasdan niya ang kanyang bukirin na naliliwanagan ng buwan. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga insekto ang maririnig. Sa di kalayuan ay nakita niya ang puting kalabaw na nakatayo sa gitna ng bukid. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa katawan nito at ginagawa itong tila kumikinang sa gitna ng madilim na gabi. Habang pinagmamasdan iyon ni Tatay Lando, ay unti-unti niyang naramdaman na ang kalabaw na iyon ay may dalang kakaibang kapalaran sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam kung ano ang tunay na lihim ng hayop, ngunit sa kanyang puso ay nararamdaman niya na ang pagdating ng puting kalabaw ay simula pa lamang ng isang mahiwagang pagbabago sa kanyang kapalaran. Patuloy na lumipas ang mga araw sa tahimik na baryo kung saan nakatira si Tatay Lando. Sa bawat umaga ay maaga siyang nagigising upang silipin ang kanyang bukirin. Ang mga tanim na palay ay unti-unting tumataas mula sa lupa at nagiging mas luntian habang tumatagal ang panahon. Napansin ni Tatay Lando na ang paglago ng kanyang pananim ay mas mabilis kaysa dati. Ang mga dahon ng palay ay makapal at ang kulay nito ay sariwa. Ang lupa na dati ay matigas ay tila naging malambot at puno ng buhay. Sa bawat araw ay sinasamahan siya ng puting kalabaw sa bukid. Hindi ito nagiging pabigat sa kanyang gawain. Sa halip ay tila mas lalo pang gumagana ang kanyang trabaho dahil sa lakas at sipag ng hayop. Ang kalabaw ay tahimik lamang na sumusunod sa bawat galaw ni Tatay Lando. Kapag sinabihan niya itong huminto ay agad itong titigil. Kapag pinagalaw niya ito ay maayos itong kikilos na parang nauunawaan ang bawat utos. Sa isip ng matanda ay unti-unting tumitibay ang pakiramdam na ang hayop na ito ay hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi niya ito pinapansin ng labis dahil ang mahalaga sa kanya ay ang maayos na takbo ng kanyang hanapbuhay. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang panahon ng pag-usbong ng mga palay. Ang buong bukirin ni Tatay Lando ay naging luntian na parang isang malawak na karpet ng damo na sumasayaw sa hangin. Maraming kapitbahay ang napapadaan sa kanyang bukid at napapansin ang kakaibang ganda ng kanyang tanim. May ilan na nagsasabing tila mas malusog ang palay ni Tatay Lando kaysa sa iba pang bukirin sa baryo. Ang balita ay kumalat sa buong lugar. May mga magsasaka na pumupunta upang tingnan ang kanyang bukirin. Ang iba ay nagtataka kung paano niya nagawa ang ganoong kagandang tanim, gayong maliit lamang ang kanyang lupa. Ngumiti lamang si Tatay Lando sa tuwing may nagtatanong. Sinasabi niya na masipag lamang siyang magtrabaho at maayos niyang inaalagaan ang kanyang bukid. Ngunit sa kanyang puso ay alam niya na may malaking bahagi ang puting kalabaw sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Isang hapon habang papalubog ang araw ay nagpapahinga si Tatay Lando sa ilalim ng punong mangga. Ang hangin ay banayad at ang langit ay kulay kahel habang ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga bundok. Sa di kalayuan ay nakikita niya ang puting kalabaw na naglalakad sa gilid ng bukirin. Tahimik itong kumakain ng damo habang ang katawan nito ay kumikislap sa liwanag ng dapit hapon. Habang pinagmamasdan niya ito ay may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang isip. Parang may lihim na hindi pa niya nauunawaan tungkol sa hayop na iyon. Lumipas ang gabi at dumating ang katahimikan ng madilim na kalangitan. Ang buwan ay maliwanag at nagbibigay ng malamlam na liwanag sa buong bukirin. Hindi makatulog si Tatay Lando kaya lumabas siya ng kubo upang maglakad-lakad sa paligid. Tahimik ang buong baryo at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Habang naglalakad siya patungo sa bukirin, ay napansin niya ang kakaibang liwanag sa gitna ng kanyang taniman. Ang liwanag ay tila nagmumula sa lugar kung saan nakatayo ang puting kalabaw. Uminto siya sa gilid ng bukid at tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari. Ang kalabaw ay nakatayo sa gitna ng palayan habang ang katawan nito ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan.
Ang hangin ay bahagyang gumagalaw at ang mga dahon ng palay ay sumasabay sa mahinang pag-alon. Sa sandaling iyon ay tila nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa buong paligid. Hindi makagalaw si Tatay Lando habang pinagmamasdan ang hayop. May pakiramdam siya na parang may mahiwagang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Ang puting kalabaw ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bukirin na tila nagbabantay sa buong lupa. Ang liwanag ng buwan ay patuloy na tumatama sa katawan nito na parang ginagawa itong isang nilalang na hindi kabilang sa karaniwang mundo. Habang lumilipas ang mga sandali ay naramdaman ni Tatay Lando ang kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang pagod na matagal niyang dinadala sa kanyang buhay ay tila unti-unting nawawala. Sa gabing iyon ay tahimik siyang bumalik sa kanyang kubo. Hindi niya lubos na maipaliwanag ang kanyang nakita, ngunit alam niyang may kakaibang lihim na nakatago sa puting kalabaw. At habang ang buwan ay patuloy na nagbabantay sa kalangitan, ay nagsimulang umikot ang kapalaran ni Tatay Lando patungo sa isang landas na hindi pa niya kailanman naranasan. Dumating ang mga araw ng masaganang paglago ng palay sa bukirin ni Tatay Lando. Ang dating payak at tahimik na lupa ay naging masigla at puno ng buhay. Ang mga dahon ng palay ay matataas at makapal na tila sumasabay sa ihip ng hangin sa bawat umaga. Sa tuwing sumisikat ang araw ay agad nang lumalabas si Tatay Lando upang tingnan ang kanyang taniman. Sa bawat pagdaan ng araw ay mas lalo niyang nakikita ang kakaibang sigla ng kanyang bukid. Ang lupa ay tila hindi napapagod sa pagbigay ng lakas sa mga pananim. Ang puting kalabaw ay palaging nasa kanyang tabi habang siya ay nag-iikot sa bukirin. Tahimik itong sumusunod sa kanyang paglalakad na parang isang matapat na kasama sa lahat ng gawain. Napansin ng mga tao sa baryo ang malaking pagbabago sa buhay ni Tatay Lando. Ang kanyang bukirin na dati ay maliit at hindi gaanong maayos ay ngayon ay isa na sa pinakamaganda sa lugar. May mga magsasaka na napapahinto sa gilid ng kanyang lupa upang pagmasdan ang luntiang palayan. May ilan na nagbubulong-bulong na tila may kakaibang biyaya na dumating sa kanyang bukid. Ngunit si Tatay Lando ay nanatiling tahimik at mapagkumbaba. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Sa halip ay lalo pa niyang pinagsikapan ang pag-aalaga sa kanyang tanim. Isang araw ay dumating ang isang matandang magsasaka mula sa kabilang baryo. Lumapit ito sa bukirin at matagal na tiningnan ang mga palay. Napansin din nito ang puting kalabaw na nakatayo sa tabi ni Tatay Lando. Ang matandang iyon ay tila nagulat sa itsura ng kalabaw. Matagal niya itong pinagmamasdan bago siya nagsalita kay Tatay Lando. Sinabi ng matanda na bihira lamang siyang makakita ng ganoong kaputing kalabaw. Ayon sa kanya, ang mga ganoong hayop ay madalas ikinukwento sa mga matatandang alamat sa mga bundok at kagubatan. Tahimik lamang na nakinig si Tatay Lando. Hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng matanda, ngunit hindi rin niya ito kinontra. Matapos ang sandaling pag-uusap ay nagpaalam na ang matanda at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Naiwan si Tatay Lando sa gitna ng bukirin habang iniisip ang mga salitang kanyang narinig. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang panahon ng paghinog ng palay. Ang buong bukirin ay naging kulay ginto na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang tanawin ay napakaganda at tila isang biyayang matagal na niyang hinihintay. Sa wakas ay dumating ang araw ng anihan. Maagang nagsimula si Tatay Lando sa pagputol ng mga hinog na palay. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa habang pinagmamasdan ang napakaraming ani na kanyang nakukuha. Ang mga sako ng palay ay unti-unting napupuno habang lumilipas ang araw. Hindi niya inaasahan na ganoon karami ang kanyang makukuha mula sa maliit na lupa na dati ay halos walang maibigay. Ang puting kalabaw ay patuloy na tumutulong sa pagdadala ng mga sako papunta sa kanyang kubo. Ang lakas nito ay tila walang hanggan at hindi ito napapagod sa paulit-ulit na paglalakad. Nang matapos ang anihan ay nakatayo si Tatay Lando sa harap ng maraming sako ng palay. Hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti habang tinitingnan ang bunga ng kanyang paghihirap. Sa unang pagkakataon sa maraming taon ay alam niyang sapat ang kanyang ani para sa buong taon. May sobra pa siyang maaaring ibenta sa pamilihan. Dinala niya ang ilan sa mga sako sa pamilihan sa susunod na linggo. Doon ay naibenta niya ang kanyang palay sa magandang halaga. Ang pera na kanyang nakuha ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa kanyang pag-uwi ay dala niya ang kaunting bigas asin at ilang gamit para sa bahay. Ngunit kahit may pera na siya ay hindi pa rin nagbago ang kanyang pamumuhay.
Patuloy siyang namuhay ng payak sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bukirin. Ang kanyang puso ay nanatiling mapagpasalamat sa bawat biyayang dumarating. Isang gabi habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, ay pinagmamasdan niya ang malawak na bukirin na ngayon ay bakante matapos ang anihan. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay maliwanag sa kalangitan. Sa di kalayuan ay nakita niya ang puting kalabaw na nakatayo sa gitna ng lupa. Tahimik itong nakatingin sa malawak na kapaligiran na tila nagbabantay sa buong bukid. Habang pinagmamasdan iyon ni Tatay Lando, ay unti-unti niyang naramdaman na ang kalabaw na iyon ay hindi lamang simpleng alaga. May dala itong kapalaran na patuloy pang magbabago sa kanyang buhay. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ay nagsimula ang panibagong yugto ng kabutihang darating sa buhay ni Tatay Lando. Matapos ang masaganang anihan, ay nagpatuloy ang payapang buhay ni Tatay Lando sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bukirin. Ang mga araw ay dumaraan na tahimik habang ang hangin ay patuloy na humahaplos sa malawak na lupa na matagal na niyang pinaghirapan. Sa bawat umaga ay lumalabas siya upang linisin ang paligid ng kanyang bukid. Ang lupa ay inihahanda niya muli para sa susunod na taniman. Kahit may sapat na siyang ani, ay hindi pa rin niya iniiwan ang kanyang gawain bilang magsasaka. Ang puting kalabaw ay patuloy na nasa kanyang tabi sa lahat ng oras. Ang hayop ay tila hindi nagbabago ang lakas at sigla kahit lumipas na ang maraming buwan. Sa bawat araw na magkasama sila, ay mas lalo pang nararamdaman ni Tatay Lando ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na nagtataka sa mabilis na pagbuti ng buhay ng matanda. Ang ilan ay nagsasabing swerte lamang ang nangyari sa kanyang bukirin. Ang iba naman ay nagbubulong-bulong na tila may misteryong nakatago sa kanyang puting kalabaw. Ngunit hindi pinapansin ni Tatay Lando ang mga usap-usapan. Sa kanyang puso ay naniniwala siyang ang lahat ng biyaya ay bunga ng sipag at paggalang sa kalikasan. Isang araw ay nagpasya siyang linisin ang isang bahagi ng kanyang lupa na matagal nang natatabunan ng damo. Ang bahaging iyon ay nasa dulo ng kanyang bukirin na malapit sa maliit na kakahuyan. Dahan-dahan niyang pinutol ang mga damo habang ang puting kalabaw ay tahimik na sumusunod sa kanyang likuran. Ang hangin mula sa kakahuyan ay malamig at may dalang kakaibang amoy ng mga lumang puno. Habang patuloy siyang naglilinis ay napansin niya ang isang maliit na bahagi ng lupa na tila mas matigas kaysa sa ibang lugar. Huminto siya at tiningnan ang lupa ng mabuti. Kinuha niya ang kanyang pala at dahan-dahan niyang hinukay ang bahagi ng lupa na iyon. Sa bawat paghukay ay unti-unting lumilitaw ang kakaibang tunog na tila may natatamaan ang kanyang pala sa ilalim ng lupa. Nagtaka si Tatay Lando kaya mas lalo niyang hinukay ang lugar. Makalipas ang ilang sandali ay may lumitaw na lumang sisidlan na yari sa matigas na luwad. Ang sisidlan ay mukhang matagal na nakabaon sa lupa. Ang ibabaw nito ay may makapal na putik at tila hindi pa ito nagagalaw sa loob ng maraming taon. Maingat na kinuha ni Tatay Lando ang sisidlan mula sa lupa. Inilagay niya ito sa ibabaw ng damo at dahan-dahan niyang tinanggal ang takip. Sa sandaling iyon ay tumambad sa kanyang mga mata ang laman ng sisidlan. Ang loob nito ay puno ng mga lumang pilak at gintong barya na kumikislap kahit natabunan na ng mahabang panahon. Napaatras si Tatay Lando sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na may ganoong kayamanan na nakabaon sa kanyang lupa. Tahimik siyang tumingin sa paligid na tila sinusubukang unawain ang nangyari. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang puting kalabaw na tahimik lamang na nakatingin sa kanya. May kakaibang pakiramdam na pumasok sa isip ni Tatay Lando. Parang ang pagkakatuklas niya sa kayamanan ay hindi isang simpleng pagkakataon lamang. Sa kanyang puso ay naalala niya ang araw na binili niya ang puting kalabaw mula sa matandang lalaki sa pamilihan. Naalala niya rin ang babala na ang hayop ay hindi pangkaraniwan. Dahan-dahan niyang isinara ang sisidlan at umupo sa damuhan habang iniisip ang kanyang susunod na gagawin. Ang kayamanan na kanyang natagpuan ay sapat upang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit kahit ganoon ay hindi siya agad nagpasya na gamitin ito. Sa halip ay tahimik niyang binalik ang sisidlan sa loob ng kanyang kubo upang manatiling ligtas. Sa labas ng kubo ay tahimik na nakatayo ang puting kalabaw habang ang hangin ng hapon ay dumadaan sa buong bukirin. Habang pinagmamasdan ni Tatay Lando ang malawak na lupa, ay naramdaman niyang ang mga biyayang dumarating sa kanyang buhay ay tila hindi natatapos.
At sa kanyang puso ay unti-unti niyang nauunawaan na ang pagdating ng puting kalabaw ay may dalang mahiwagang kapalaran na patuloy pang magbubukas ng bagong landas sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw matapos matuklasan ni Tatay Lando ang sisidlan ng mga lumang barya. Ang kanyang buhay ay nanatiling tahimik tulad ng dating, ngunit ang kanyang isip ay madalas bumabalik sa kayamanang nakatago sa loob ng kanyang kubo. Sa kabila ng kanyang natuklasan ay hindi siya nagbagod ng pamumuhay. Bawat umaga ay patuloy siyang gumigising ng maaga upang magtrabaho sa kanyang bukirin. Ang lupa ay muling inihahanda para sa panibagong taniman. Ang puting kalabaw ay palaging nasa tabi niya habang siya ay nagbubungkal ng lupa. Ang hayop ay tila mas lalo pang naging masigla sa pagdaan ng mga araw. Ang lakas nito ay parang hindi nauubos kahit gaano kahaba ang oras ng kanilang trabaho. Napansin ni Tatay Lando na ang lupa sa kanyang bukid ay lalong naging mataba. Ang bawat bahagi ng kanyang taniman ay tila nagbibigay ng magandang ani kahit hindi siya gumagamit ng maraming pataba. Sa bawat araw ay mas lalo niyang nararamdaman na ang kanyang bukirin ay may kakaibang biyaya. Ang hangin sa paligid ay tila may dalang katahimikan at ang lupa ay parang may sariling lakas na nagbibigay buhay sa kanyang pananim. Isang hapon ay nagpasya si Tatay Lando na buksan muli ang sisidlan ng mga barya. Umupo siya sa loob ng kanyang kubo habang ang liwanag ng araw ay pumapasok sa maliit na bintana. Dahan-dahan niyang inangat ang takip ng sisidlan at muling tumambad sa kanyang mga mata ang mga pilak at gintong barya. Ang liwanag ng araw ay tumama sa mga ito at nagbigay ng kislap na tila naglalaman ng mga lumang kwento mula sa nakaraan. Matagal niya itong tinitigan habang iniisip kung saan nagmula ang mga barya. Walang tao sa baryo ang nakaalam na may ganoong kayamanan na nakabaon sa kanyang lupa. Sa kanyang isip ay naisip niya na marahil ay iniwan iyon ng mga taong matagal nang lumipas sa lugar. Ngunit sa kanyang puso ay may pakiramdam siya na ang pagkakatuklas niya rito ay may kaugnayan sa pagdating ng puting kalabaw. Sinara niya muli ang sisidlan at inilagay ito sa isang sulok ng kubo. Hindi niya nais na gamitin agad ang kayamanan. Sa halip ay nais niyang ipagpatuloy ang kanyang simpleng pamumuhay. Lumipas ang mga linggo at muling tumubo ang mga bagong tanim sa kanyang bukirin. Ang mga palay ay muling naging luntian at malusog na tila pinapangalagaan ng mismong kalikasan. Ang mga kapitbahay niya ay lalo pang namangha sa pagbabago ng kanyang bukid. Ang ilan ay lumalapit upang magtanong kung ano ang kanyang ginagawa sa lupa. Ngunit si Tatay Lando ay nananatiling mapagkumbaba. Sinasabi lamang niya na inaalagaan niya ng mabuti ang kanyang tanim at ang kanyang kalabaw. Isang gabi habang ang buwan ay maliwanag sa kalangitan, ay muling lumabas si Tatay Lando mula sa kanyang kubo. Ang hangin ay malamig at ang buong bukirin ay tahimik. Sa gitna ng bukid ay nakita niya ang puting kalabaw na nakatayo sa gitna ng lupa. Ang katawan nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan na parang may banayad na liwanag na nagmumula rito. Tahimik na pinagmamasdan ni Tatay Lando ang hayop mula sa malayo. Sa sandaling iyon ay tila nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa buong paligid. Ang mga dahon ng palay ay dahan-dahang gumagalaw sa hangin at ang buwan ay nakasabit sa malawak na kalangitan. Habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, ay naramdaman niya ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang pagod at lungkot na matagal niyang dinadala sa buhay ay tila unti-unting nawawala. Sa gabing iyon ay mas lalo niyang naramdaman na ang puting kalabaw ay hindi lamang isang hayop na tumutulong sa kanyang trabaho. Ito ay tila isang mahiwagang kasama na nagbabantay sa kanyang buhay at sa kanyang bukirin. At habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ay nagsimulang umikot ang kapalaran ni Tatay Lando patungo sa mas malaki pang biyaya na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Nagpatuloy ang tahimik na pamumuhay ni Tatay Lando sa gilid ng kanyang bukirin. Ang bawat araw ay puno ng payapang gawain at ang kanyang lupa ay patuloy na nagbibigay ng masaganang biyaya. Ang mga palay ay muling tumubo ng malusog at ang hangin sa paligid ay tila laging sariwa at malamig. Ang puting kalabaw ay palaging nasa kanyang tabi sa lahat ng oras ng trabaho. Sa bawat paghila nito sa araro ay tila mas lalo pang gumagaan ang gawain ni Tatay Lando. Ang lupa ay madaling nabubungkal at ang mga tanim ay mabilis na lumalago. Sa pagdaan ng mga buwan ay unti-unti nang nagbago ang buhay ng matanda. Ang dati niyang maliit na ani ay naging masagana at sapat hindi lamang para sa kanyang pangangailangan,
kundi para rin sa pagbebenta sa pamilihan. Sa bawat pagpunta niya sa pamilihan ay mas marami na siyang naiuwing pera kaysa dati. Ngunit kahit may pera na siya ay nanatili pa rin siyang payak at tahimik na magsasaka. Ang kanyang kubo ay nanatiling simple at ang kanyang pamumuhay ay hindi nagbago. Mas pinili niyang gamitin ang kanyang kita upang ayusin ang kanyang bukirin at bumili ng mga gamit na makakatulong sa kanyang trabaho. Isang araw ay nagpasya siyang palawakin ang bahagi ng kanyang lupa na matagal nang hindi nagagamit. Ang lugar na iyon ay malapit sa kakahuyan kung saan dati niyang natagpuan ang lumang sisidlan ng mga barya. Maaga siyang nagsimulang maglinis ng damo habang ang puting kalabaw ay tahimik na sumusunod sa kanyang likuran. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay may dalang amoy ng mga dahon mula sa kakahuyan. Habang patuloy niyang nililinis ang lupa ay napansin niya na ang lugar na iyon ay tila mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng bukid. Ang lupa ay malambot at tila matagal nang hindi nagagalaw. Pinagpatuloy niya ang paglilinis hanggang sa tuluyan niyang mabuksan ang isang malawak na bahagi ng lupa. Nang matapos siya ay tumayo siya sa gitna ng lugar at pinagmamasdan ang malinis na lupa na handa ng taniman. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang puting kalabaw na nakatayo sa isang bahagi ng lupa. Ang hayop ay tila nakatingin sa isang maliit na lugar na malapit sa ugat ng isang matandang puno. Lumapit si Tatay Lando sa kalabaw at sinundan ang direksyon ng tingin nito. Nang makarating siya sa lugar ay napansin niyang may kakaibang bahagi ng lupa na tila bahagyang nakaangat. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang pala. Sa bawat paghukay ay unti-unting lumilitaw ang isang matigas na bagay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Makaraan ang ilang sandali ay lumitaw ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ay mukhang matagal nang nakabaon at ang ibabaw nito ay may bakas ng lumang panahon. Maingat na kinuha ni Tatay Lando ang kahon at inilapag ito sa damuhan. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis habang tinitingnan ang kakaibang bagay na kanyang natagpuan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may ilang lumang kagamitan at mga piraso ng metal na tila ginto. Ang mga ito ay kumikislap kahit natabunan ng mahabang panahon sa ilalim ng lupa. Napaupo si Tatay Lando sa damuhan habang tinitingnan ang laman ng kahon. Sa kanyang isip ay muling bumalik ang pakiramdam na ang kanyang lupa ay may dalang lihim na biyaya na matagal nang nakatago. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakatayo ang puting kalabaw na tila nagbabantay sa kanya. Ang hangin mula sa kakahuyan ay dahan-dahang dumaan sa paligid habang ang araw ay patuloy na nagliliwanag sa malawak na bukirin. Habang pinagmamasdan ni Tatay Lando ang kahon at ang kanyang lupa ay naramdaman niyang ang kapalaran na dumating sa kanyang buhay ay patuloy pang lumalawak. At sa kanyang puso ay unti-unti niyang nauunawaan na ang puting kalabaw na kanyang nabili ay may dalang mahiwagang biyaya na patuloy pang magpapayaman sa kanyang buhay at sa kanyang bukirin. Lumipas ang mga buwan at patuloy na naging masagana ang buhay ni Tatay Lando sa kanyang bukirin. Ang lupa na dati ay payak at tahimik ay ngayon ay tila puno ng biyaya. Ang bawat bahagi ng kanyang taniman ay nagiging luntian at malusog sa bawat panahon ng pagtatanim. Sa bawat araw ay mas lalo niyang napapansin ang kakaibang lakas ng kanyang lupa. Kahit hindi siya gumamit ng maraming pataba, ay mabilis pa ring lumalaki ang kanyang mga tanim. Ang palay ay nagiging makapal at matataas na tila sinusuportahan ng mismong kalikasan. Ang puting kalabaw ay patuloy na tumutulong sa lahat ng gawain ni Tatay Lando. Sa bawat paghila nito sa araro ay tila napakadali ng pagbubungkal ng lupa. Ang hayop ay hindi kailanman nagpakita ng pagod kahit pa mahaba ang oras ng kanilang trabaho sa bukid. Unti-unti ay naging kilala si Tatay Lando sa mga karatig baryo bilang isang masipag at mapalad na magsasaka. Maraming tao ang pumupunta upang tingnan ang kanyang bukirin at alamin kung paano niya napapalago ang kanyang tanim. Ngunit si Tatay Lando ay nananatiling tahimik at mapagkumbaba. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay at patuloy lamang siyang nagtatrabaho ng buong sipag. Isang araw ay nagpasya siyang pumunta muli sa pamilihan upang magbenta ng bahagi ng kanyang ani. Dinala niya ang ilang sako ng palay na inani mula sa kanyang bukid. Habang siya ay nasa pamilihan, ay maraming tao ang namangha sa dami at ganda ng kanyang ani. Madali niyang naibenta ang mga sako ng palay at nakatanggap siya ng magandang halaga mula sa mga mamimili. Sa kanyang pag-uwi ay may dala siyang sapat na pera upang bumili
ng mga bagong kagamitan para sa kanyang bukid. Ngunit higit sa lahat ay may dala siyang pakiramdam ng pasasalamat sa biyayang dumarating sa kanyang buhay. Nang makarating siya sa kanyang kubo ay agad niyang pinuntahan ang puting kalabaw na tahimik na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Dahan-dahan niya itong hinaplos habang ang hangin ng hapon ay dumadaan sa buong bukirin. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang kalabaw ay tila hindi lamang isang alagang hayop, kundi isang kasama na nagbabantay sa kanyang kapalaran. Lumipas ang gabi at muling nagliwanag ang buwan sa kalangitan. Ang buong bukirin ay nabalot ng malamlam na liwanag habang ang hangin ay dahan-dahang gumagalaw sa mga dahon ng puno. Hindi makatulog si Tatay Lando kaya lumabas siya ng kubo upang maglakad sa paligid ng kanyang lupa. Tahimik ang buong baryo at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Habang naglalakad siya patungo sa gitna ng bukirin, ay nakita niya ang puting kalabaw na nakatayo sa gitna ng lupa. Ang katawan nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan na tila may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Huminto si Tatay Lando at tahimik na pinagmamasdan ang hayop mula sa malayo. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa buong paligid. Ang hangin ay tila tumigil at ang mga dahon ng palay ay bahagyang gumagalaw sa malamig na gabi. Ang puting kalabaw ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bukirin na parang isang tagapangalaga ng lupa. Habang pinagmamasdan niya ito ay naramdaman ni Tatay Lando na ang kanyang buhay ay tuluyan nang nagbago mula nang dumating ang hayop na iyon sa kanyang bukid. Ang mga tao ng kahirapan at pagod ay unti-unti nang napapalitan ng kasaganaan at kapayapaan. Ang kanyang lupa ay patuloy na nagbibigay ng biyaya at ang kanyang buhay ay unti-unti nang nagiging maayos. Sa gabing iyon ay tahimik siyang bumalik sa kanyang kubo habang ang puting kalabaw ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bukirin. At sa ilalim ng maliwanag na buwan ay patuloy na umiikot ang mahiwagang kapalaran na nagdadala ng kasaganaan sa buhay ni Tatay Lando. Dumating ang panibagong panahon ng pagtatanim sa bukirin ni Tatay Lando. Ang lupa ay muling inihanda at ang mga binhi ng palay ay maingat niyang itinanim sa bawat bahagi ng kanyang taniman. Sa bawat galaw ng kanyang kamay ay may kasamang pag-asa na muli niyang makikita ang masaganang ani. Ang puting kalabaw ay patuloy na nasa kanyang tabi habang siya ay nagtatrabaho sa bukid. Sa bawat paghila nito sa araro ay tila napakadali ng pagbubungkal ng lupa. Ang lakas ng hayop ay hindi nagbabago at ang sigla nito ay parang hindi nauubos. Habang lumilipas ang mga linggo ay muling tumubo ang mga bagong palay sa kanyang bukirin. Ang mga dahon nito ay sariwa at makapal na tila muling pinagpala ang kanyang lupa ng kalikasan. Ang balita tungkol sa magandang ani ni Tatay Lando ay kumalat sa mga karatig baryo. Maraming magsasaka ang pumupunta upang makita ang kanyang bukirin at ang kakaibang puting kalabaw na palaging nasa kanyang tabi. Ang ilan sa kanila ay namamangha sa lakas ng hayop at sa ganda ng taniman ni Tatay Lando. May ilan din na nagtataka kung paano nagkaroon ng ganoong pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit si Tatay Lando ay nananatiling tahimik at mapagkumbaba. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay at patuloy lamang siyang nagtatrabaho sa bukid tulad ng dati. Sa pagdaan ng mga buwan ay muling naging kulay ginto ang kanyang palayan. Ang mga butil ng palay ay mabibigat at ang buong bukirin ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Dumating ang araw ng anihan at muling napuno ng mga sako ng palay ang paligid ng kanyang kubo. Ang dami ng kanyang ani ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa bawat sako na kanyang inilalagay sa gilid ng bukid, ay nararamdaman niya ang malalim na pasasalamat sa mga biyayang dumarating sa kanyang buhay. Ang puting kalabaw ay patuloy na tumutulong sa pagdadala ng mga sako papunta sa kanyang kubo. Ang hayop ay gumagalaw ng maayos at tila nauunawaan ang bawat utos ni Tatay Lando. Matapos ang mahabang araw ng anihan, ay umupo si Tatay Lando sa ilalim ng punong mangga. Ang hangin ng hapon ay banayad at ang kanyang bukirin ay puno ng mga sako ng palay na handa ng dalhin sa pamilihan. Habang pinagmamasdan niya ang bunga ng kanyang paghihirap, ay napansin niya ang puting kalabaw na tahimik na nakatayo sa gilid ng bukirin. Ang hayop ay nakatingin sa malawak na lupa na tila nagbabantay sa buong paligid. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Tatay Lando ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhay na dati ay puno ng hirap ay ngayon ay napapalitan ng kasaganaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyaya,
ay nananatili siyang mapagpasalamat at mapagkumbaba. Alam niya na ang lupa at ang kalikasan ang nagbigay sa kanya ng bagong pagkakataon. Lumipas ang gabi at muling lumiwanag ang buwan sa kalangitan. Ang buong bukirin ay nabalot ng malamlam na liwanag habang ang hangin ay dahan-dahang gumagalaw sa mga dahon ng puno. Sa gitna ng bukid ay nakatayo ang puting kalabaw habang ang katawan nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik itong nakatingin sa malawak na kapaligiran na tila isang nilalang na nagbabantay sa lupa ni Tatay Lando. Habang pinagmamasdan ito ng matanda mula sa kanyang kubo, ay unti-unti niyang naramdaman na ang hayop na iyon ay may dalang lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. At sa gabing iyon ay nagsimulang sumagi sa kanyang isip na marahil ang puting kalabaw ay hindi lamang isang alagang hayop, kundi isang mahiwagang nilalang na ipinadala upang baguhin ang kanyang kapalaran. Lumipas ang maraming buwan at patuloy na naging payapa ang buhay ni Tatay Lando sa kanyang bukirin. Ang lupa na dati ay puno ng hirap ay ngayon ay nagbibigay ng masaganang biyaya sa bawat panahon ng pagtatanim. Ang kanyang bukirin ay naging malawak at maayos dahil sa sipag ng kanyang pagtatrabaho. Ang mga ani na kanyang nakukuha ay sapat upang mapabuti ang kanyang pamumuhay at makatulong pa sa ilang kapitbahay na nangangailangan. Ang puting kalabaw ay nanatiling kasama niya sa bawat araw ng kanyang gawain. Sa tuwing sumisikat ang araw ay sabay silang pumupunta sa bukid upang ihanda ang lupa at alagaan ang mga tanim. Sa bawat paghila ng kalabaw sa araro ay tila napakadali ng pagbubungkal ng lupa. Ang lakas nito ay parang hindi nagbabago kahit lumipas na ang mahabang panahon. Sa pagdaan ng mga taon ay unti-unti nang nakilala si Tatay Lando sa mga karatig baryo bilang isang magsasakang mapalad at masipag. Maraming tao ang humahanga sa kanyang sipag at sa kasaganahan ng kanyang bukirin. Ngunit kahit naging maayos ang kanyang buhay ay hindi siya nagbago. Patuloy siyang namuhay ng payak sa kanyang kubo sa gilid ng bukirin at hindi niya kinalimutan ang mga tao ng kahirapan na kanyang naranasan. Isang gabi habang maliwanag ang buwan sa kalangitan ay lumabas si Tatay Lando upang maglakad sa paligid ng kanyang bukid. Ang hangin ay malamig at ang buong kapaligiran ay tahimik. Sa gitna ng bukirin ay nakita niya ang puting kalabaw na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katawan nito ay tila kumikislap at ang anyo nito ay napakalinaw sa malamlam na gabi. Dahan-dahan siyang lumapit sa hayop at tumigil sa harap nito. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa buong paligid. Ang mga dahon ng palay ay bahagyang gumagalaw sa hangin habang ang buwan ay patuloy na nagliliwanag sa kalangitan. Habang pinagmamasdan niya ang kalabaw, ay unti-unti niyang naalala ang araw na una niya itong nakita sa pamilihan. Naalala niya ang matandang nagbigay sa kanya ng hayop at ang babala na ito ay hindi pangkaraniwan. Sa kanyang puso ay naramdaman niya ang malalim na pasasalamat sa nilalang na matagal nang naging kasama niya sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang sandali at dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang kubo. Ngunit bago siya tuluyang pumasok ay muli niyang nilingon ang puting kalabaw na nakatayo sa gitna ng kanyang bukirin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila naging mas maliwanag ang katawan ng hayop na parang may banayad na liwanag na nagmumula rito. Tahimik na nakatayo ang kalabaw na tila isang tagapangalaga ng lupa na nagdala ng biyaya sa buhay ni Tatay Lando. Habang lumilipas ang gabi ay unti-unting naramdaman ni Tatay Lando ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang mga tao ng paghihirap ay napalitan ng kasaganaan at katahimikan. Ang kanyang bukirin ay patuloy na nagbibigay ng biyaya at ang kanyang buhay ay naging mas maayos kaysa sa kanyang inaasahan. At sa gitna ng tahimik na gabi ay nanatiling nakatayo ang puting kalabaw sa bukirin na parang isang mahiwagang kasama na nagdala ng kapalaran at kayamanan sa buhay ni Tatay Lando. Isang gabi na maliwanag ang buwan ay muling nagising si Tatay Lando mula sa mahimbing na tulog. May kakaibang pakiramdam sa kanyang puso na tila may mangyayaring mahalaga sa gabing iyon. Tahimik siyang lumabas ng kubo at naglakad patungo sa gitna ng kanyang bukirin. Ang hangin ay malamig at ang buong palayan ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa gitna ng bukid ay nakita niya ang puting kalabaw na nakatayo ng tahimik tulad ng dati. Ngunit sa gabing iyon ay tila mas maliwanag ang katawan nito kaysa sa mga nakaraang gabi. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa tumigil sa harap ng kalabaw. Sa sandaling iyon ay tila tumigil ang hangin at naging napakatahimik ng buong paligid.
Ang liwanag ng buwan ay tumama sa katawan ng kalabaw at unti-unti kumalat ang banayad na liwanag sa buong bukirin. Biglang nagbago ang anyo ng puting kalabaw sa kanyang harapan. Ang liwanag na bumabalot dito ay unti-unting naging mas maliwanag hanggang sa ito ay naging isang anyo ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Isang engkanto ang nakatayo sa harap ni Tatay Lando. Ang kanyang anyo ay maliwanag at ang kanyang presensya ay puno ng kapayapaan. Tahimik na nakatingin ang nilalang sa matandang magsasaka. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Tatay Lando ang lahat. Ang puting kalabaw na matagal niyang kasama sa bukirin ay isang engkantong nag-anyong hayop upang tulungan siya. Ang engkanto ay nanatiling tahimik na nakatingin sa malawak na bukirin na ngayon ay puno ng biyaya. Sa loob ng maraming taon ay nakita nito ang kabutihan at sipag ni Tatay Lando. Hindi siya naging sakim at hindi niya inabuso ang biyayang kanyang natanggap. Dahil dito ay napagpasyahan ng engkanto na patuloy na pagpalain ang kanyang lupa at ang kanyang buhay. Ang kayamanang natagpuan ni Tatay Lando sa lupa ay hindi isang aksidente kundi bahagi ng gantimpala sa kanyang kabutihan. Matagal na nakatayo si Tatay Lando sa gitna ng bukirin habang pinagmamasdan ang mahiwagang nilalang. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa biyayang dumating sa kanyang buhay. Unti-unting bumalik ang anyo ng engkanto sa pagiging puting kalabaw. Ang liwanag ay dahan-dahang nawala at ang tahimik na gabi ay muling bumalik sa dati nitong katahimikan. Simula noon ay lalo pang naging masagana ang buhay ni Tatay Lando. Ang kanyang bukirin ay patuloy na nagbibigay ng magandang ani at ang kanyang kayamanan ay ginamit niya upang tumulong sa mga taong nangangailangan sa baryo. Hindi siya naging sakim sa kanyang biyaya. Sa halip ay ibinahagi niya ito sa iba upang makatulong sa kanilang buhay. Hanggang sa kanyang pagtanda ay nanatiling kasama ni Tatay Lando ang puting kalabaw na nagdala ng swerte at kasaganaan sa kanyang buhay. Sa dulo ng kanyang kwento ay naiwan sa baryo ang isang aral na ang kabutihan at sipag ng isang tao ay laging ginagantimpalaan ng kapalaran. At ang mga biyaya na dumarating ay lalo pang nagiging makahulugan kapag ito ay ibinabahagi sa